Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Zimmerman Duterte! Daghang salamat. Maayong hapon kaninyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahon ako ang mga pagpasalamat. Una sa atong Governor Manny Piñol, sa atong Vice Governor Efren Piñol, kay ilaming gipahuwam og stage, microphone, suga, kuryente, tanan para makahatag og mensahe sa inyoha karong hapon ug makauban mong tanan karong hapon dinhi sa probinsya sa North Cotabato ug dinhi sa syudad sa Kidapawan. Daghan salamat kaninyong tanan sa inyong oras ug panahon. Daghan sa inyo ang wala pa'y paniudto, wala pa nagmerienda, samot nag wala pa'y panihapon. Way naandam na panihapon tungod kay gihatag ninyo ang inyong adlaw, ang inyong oras, ug ang higayon para kanamo ug para sa akoa aron makahatag ko og mensahe para sa mga senators sa Duterte ug sa PDP ug para sa atoang nasod. Daghan kayong salamat mga kaigsuonan nako dinhi sa probinsya sa North Cotabato. North ba o Cotabato na lang? Ginatanggal na ninyo ang North? Murang North and South Korea. Magpasalamat ko gikan sa akoa personal, sa ako ang mga kauban sa opisina ug sa moang opisina ang tanggapan ng pangalawang pangulo sa inyong padayon na suporta ug pagsalig kanamo taliwala sa mga pandaot ug pagpalisod-lisod sa amoang opisina. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ang sunod na pagpasalamat gikan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daghan kayong salamat sa inyong pagmahal, sa inyong padayon na suporta, sa inyong pag-celebrate sa iyahang ika-80 nga birthday atong Marso 28 ug sa inyong pag-ampo nga siya mabalik na gyud dinhi sa atoang nasod. Daghan kayong salamat. Kadyot lang. Ubanin ko diri sa init kay naluoy ko aning mga kauban nato dinhi nga nagpabulan sa init. Para fair. Anak, pareho na taog kahimtang. Pero kamo, nagtalikod mo sa init. Ako, katunga lang ang masunburn. Ang katunga, dili. Kaya nalandungan ang katunga. Ang sunod na pagpasalamat gikan sa amuang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namong Pilipino sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Kay baw mo, karon na eleksyon, bisa pa man na ako sa entablado, bisan asan ako naabot o naghatag og mensahe sa atoang mga kaigsuonang Pilipino, dili ko kandidato
karon na eleksyon. Sama ra ko ninyo nga botante karong eleksyon. Maunang doon ako'y mga giandam nga mensahe aron magpasabot sa tanan kung unsa ba ang nakita nako nga mali na ginabuhat nato kada eleksyon nga hinungdan sa pagbalik-balik sa problema o kalisod sa ato ang nasod. Una, kada eleksyon ang ato ang ginaboto kadtong ato ang mahinumduman paglingkod nato sa polling precinct. Kinsa man to atong mga mahinumduman? Kadtong mga nikanta, nisayaw, naghatag og ang kanang mga dancers, kadtong mga nakapalingaw sa ako kay daghan kaayo og joke, katong mga nindot sa pananaw, mao ang ato ang mga mahinumduman permi. Kadtong mga makita nato sa social media, sa TV, kung kinsay mga sikat, kung kinsay mahinumduman nato, balik-balik ang apelido dinha sa pwesto, mao dayon ang ato ang ginaboto. Dili na ta nagapangutana sa kandidato. Ikaw nga kapila na nagtindog dinha sa entablado, daghan na kaayo kag gisaad para sa ato ang komunidad, para sa ato ang nasod. Pero ang pangutana, doon na ba kay gituman sa imuhang mga gipangsaad kaniadto? Mao ka na ang kuwang nato. Malingaw lang ta, makakatawa ta, boto dayon. Kinahanglan palawmon nato ang pangutana sa kandidato. Kapila na nako naghihatag akong boto nimo? Unsa man ginabuhat nimo? Unsa man gisaad nimo? Nga gihatag nimo sa katilingban? Sama sa 20 ang bugas. Nga saad atong 2022 nakalimtan og 3 ka tuig pagkahuman naay umaabot na eleksyon, nahinumduman na pod ang saad. Naaday 20 ang bugas, pero dito lang sa Visayas, sa Cebu. Unya pagkahuman, isa ka adlaw lang, pag May 1, pag-abot og May 2, sarado dayon. Diba? Ginabugal-bugalan lang ang katawhan. Kinsa ba ang maigo? Kinsa ba ang ginapahimuslan? Ang mga tao ba nga makapalit og jasmine rice? Ang mga tao ba nga makapalit para sa ilang balay og isa ka sako, 2 ka sakong bugas, grocery lang? Dili. Ang ginapahimuslan ang katong mga tao nga naglisod sa kinabuhi. Mo na'y gitawag nato sa atoa sa Binisaya og bot nimo. Bot niya. Bot Marcos. Nga ginatawag pud nato karon og budol. Scammer. Mo nato ang mali. Sa sunod, ug nalingaw ta, di ta muundang sa ato ang katawa. Ngutana ta. Balik-balik na kadina, kapila na ti kagiboto, nahimo kang gobernador, nahimo kang senador. Ngano iboto man ti ka usab? Unsay saad nimo, naging hatag nimo para sa ato ang nasod. Ikaduhang mali nato, balik-balik, mga Pilipino. Ang kanang mga gikan sa dagkong pamilya sa mga politiko. Automatic ang ato ang boto. Di na ta mulayo dito sa Duterte na apelido. Dili tungod kay Duterte na automatic ang inyong boto. Shade dayon. Ay, kaila ko ani. Anak ni atong mayor,
anak ni sa dating congressman, igsuon ni congressman, pagumangko ni Vice Governor, igagaw ni board member. O sige, buto. Wala na ta, mangutana. Ikaw nga nagtindog dinha nangampanya sa amuang boto, nagsigig saad sa amua. Unsa ba imuhang abilidad o kapasidad nga mamuno sa ato ang syudad, sa ato ang municipality, sa ato ang probinsya, sa ato ang nasod? Kay tungod ilado sa ato ang apelido, nahimo pong automatic ato ang boto. Nakalimtan na nato ang pangutana sa abilidad o kapasidad. Ang capacity niya and ang ability niya to lead our communities. Ikatulong mali sa mga Pilipino, balik-balik kada eleksyon ang pagbaligya sa Oy, kabalo kayo sila, oh. Ayuda! Pila may palit din sa boto ninyo. Wala. 5,000 na o 500? 500? 5,000? 5,000 na? 5,000. Gitago sa pangalang unsa? Ayuda. Akap, AX. Pila na ka-eleksyon. Kita ni dawat og 5,000. Igno na lang nato, tulo ka-eleksyon na tanang boto, 4 ka-eleksyon. Kada eleksyon, 5,000. Sa pila na to? 20,000 na to. Sa nilabay nga 4 ka-eleksyon. Ngano, naglisod manggihapon ang ato ang nasod. Ngano, daghan manggihapon ang pobre. Tungod kay, gi-shortcut man nato. Ang batasan nato, gi-shortcut nato ang lisod nga kinahanglan buhaton nato. Ang mupili sa insaktong leader. Kay gikapoy naman tagpaminaw sa mga tao nga nagtindog dinhi, gikapoy naman mo sa amuag paminaw kung unsa pa na amuang ginasaad, balik-balik, agrikultura, turismo, infrastruktura, tanan. Musaka ta sa langit, munaog ta sa yuta, kung balik na punta sa langit, undangon ako ang ulan para kaninyong tanan. Pero wa man gyud mabuhat, mo nang gikapoy na ta. Kung kinsay muhatag sa ato og 5,000, automatic na ato ang boto. Akin 5,000, okay na ni. Kaya nakadawat ko na, nasa kong bulsa ang 5,000. Ganong di ko nato dawato ng kwarta? Wala may politiko nga nagahatag og iyahang kaugalingong kwarta. Kwarta man na sa gobyerno. Diba? Dawato nato. Bayad gud ta og buwis. Kaya ba mo ako, kada mo pirma ko sa ako ang income tax declaration, sakit kaya akong buot, uy. Mga nasa 1 million good na ang mga deduction plus taxes na ako. 1 million kada tuig. Ginahatag na buwis. Diba? Dawato na to. Dawatan na ninyo. Pero, dili automatic ang boto. Kinahanglan na to una-unaon. Kaya kung magbalik-balik ang ato ang batasan, nakatawa ko sa iyaha, nakadawat ko sa iyaha 5,000, gikan ni siya sa pamilya, sa mga politiko, boto dayon. Murabag, ginabaligya na to ang ato ang kaugmaon. Bahala na, kay gikapoy na kong paminaw sa inyuhang tanan dinha sa entablado. Munang kinahanglan bag-uhon na to ang pagpili sa ato ang mga leader. Pangutano nato, abilidad, kapasidad, unsay saad nimo nga imuhang mga gituman naa kay ayuda, pero dili automatic ang ako ang boto. Kay bao mo, daghan sa inyo ha, nagtrabaho, ang uban nagpuyo sa Davao City. Kami dito sa syudad sa Davao, dili mi naga-budget o pangpalit o boto.
Kay bawo mo nga no, tudlo ni sa ako ang amahan sa amo ang magsuon. Kung paliton nimo ang boto sa isa ka tawo, mawala ang respeto sa usat usa. Ang tao nga ang leader nga nihatag unya ningon butuhi ko kay kung di ko nimo butuhan di na ti katagaag ayuda sa sunod. Naong na siya og kwarta. Unsay pangalan sa inyong buaya dinhi? Tourist spot man na kay magpa-picture mi unya. Tourist spot na dinhi. Inyong buaya. Kalimot ko sa ako'y istorya. Ang naong og kwarta. Diba? Unya ikaw nga nidawat sa kwarta o automatic ang boto, wala na ko'y respeto sa imuha. Kagipalit naman ako imong dignidad. Gipalit na nako imong boto. Ngano mo saad pa ngano mo tuman pamangkog saad, uy. Nahimo naman ning transaksyon ang atuang relasyon. Nahimo siyang money transaction. I will love you if you will pay me. If you have money, I have boto for you. Maunang nawala na ang respeto sa usat-usa. Kwartahay na lang. Ang ginaingon nila, pera-pera na lang. Wala na'y tinud-anay nga relasyon ang katawhan ug ang mga leader. Mo nang pagkahuman sa eleksyon, ingani, excited kayo tatanan. Amo ning kandidato, pagkahuman sa eleksyon, kalimtan na tanan, manabitaw. Bahala na mo din na, kanya-kanya na taan ni tanan. Mo nang magbalik-balik po ang atuang problema sa atuang nasod. Mo nang kinahanglan po nato bag-uhon ang atuang batasan sa pagpili sa atuang mga leaders. Sakit kayo sa ako ang buot sa tinuod lang. Pag musuroy ko, unya mangutana ko, pila ang inyoha ang isa sa pinakadako na mga palitay og boto og sa Bohol 5,000, 10,000 pod ilaha didto. Sa inyoha diri 5,000. Didto ang pinakagrabe sa Zamboanga City. Kaya balo mo pila ilahang akap. Pilang ng 5,000 ninyo? AX o akap? Ha? AX? Ako ang daig gahapon. Di ba 10,000 man ang AX? Dito sa Zamboanga, pila ang akap? Pila ang akap? 5,000, diba? 5,000 nakasulat sa budget, 5,000. Dito, Zamboanga City, 1,000 lang ilang akap, nawala ang 4,000. Diba? Sakit sa ako Kay kibaw mo, bisan pila pa na ka 5,000, umabot pa nag 5 billion ang ilahang 5,000, di man yun nila mapalit ang ako ang boto. Di yun nila mapalit ako ang pagkatao. Sakit sa ako Kay kibaw mo, nakadungog ba mo og dato nga engineer, dato nga doktor, tag-iya sa Mercury Darag, ilahang gipalit ang boto og 5,000? Wala. Kakinsang boto ang ginapalit? Sa mga tao nga naglisod. Sa mga tao nga gabalik-balik ang tuwadon sa ilahang pamilya. Ginapahimuslan nila ang kapobrehon sa mga tao. Mao nang wala na ko'y pakialam. Pobre mong tanan, mas maayo sa ako Kay tagaan lang tamo 5,000 pag-abot sa eleksyon.
Diba? Pag human na, limta na yung natahuman na ato ang transaksyon. Mauna, ang realidad, ang naong sa ato ang gobyerno o sa ato ang politika, dinhi sa ato ang nasod. Maunang, nitindog yung ko sa entablado. Anak ko sa ako ang kaugalingon, kaning panahonan ni, mauna ang insakto nga panahon, kay dili ko kandidato, butante pod ko. Maunang ako ang obligasyon, magpahibalupod sa inyo ha, unsa ba ang mga mali nato na isip mga butante nga nakaapekto sa ato ang mga komunidad. Hebaw mo, tulo ka simanan ako, nagtuyok, nagsugod mi sa Samar, nitabok mi og Leyte, nitabok mi og Cebu, nitabok mi og Negros, nibalik mi, nisaka ko og Manila, nangaway ko dito, kuman balik na pud ko, mga buaya sa Manila. Naginganlan og Abante, Chua, o Valeriano. Mga pangalan sila mga buaya dito. Gikan Manila, nibalik ko og Cebu, nitabok na po, balik ko og Leyte, unya nagsurigaw na ko. Surigao, Cagayan de Oro, Zamboanga City, Basilan, Cotabato City, unya dinhi na sa inyo sa North Cotabato. Sa tanan nga lugar nga mobisita ko, daghan kaayong tao. Mangutana sila sa ako, kamusta na si Pangulong Rodrigo Duterte? Daghan kaayo ang musulti sa ako, ingna siya palihog, mahal nako si Tatay Digong. Ingna siya palihog, mag-amping siya sa iyahang kalawasan, sa iyang lawas, sa iyang health, sa iyang kalusugan. Mag-amping siya dinha sa detention center. Nagaampo ko para sa iyaha. Daghan kaayo. Lain-laing klaseng mensahe, best wishes tanan para kay Pangulong Duterte sa mga tao na wa gyud ko kaila kung unsa ilahang mga pangalan. Pero pag mag-atubangay nami, musyagit yun sila. Ikamusta mo ako kay Tatay Digong. Sa mga nangumusta sa iyaha, maghatag lang ko og update. Ang iyahang challenge kada adlaw dito sa center, mao ang trabahong pang-balay. Di siya kamao magluto, dili siya kamao maglaba, di siya kamao manhinlo sa iyahang kwarto. Kay kini tanan, ginabuhat tanan sa iyahang girlfriend. Yang girlfriend ang gabuhat ani tanan kaniadto. Maunang karon na siya na lang usa, di na siya kamao. Kausa, giingnan nako siya. Kay namroblema ko sa sugod. Kay, siyempre na may pagkaon dito no. Unya ilang pagkaon, dili man ka ng Pilipino nga na. Ang ako abay ang papa kay ka ng kuan baya na yaha pirmi inununan, pritong isda. Anak pirmi ba, balik-balik, munggus, bulad. Wala man na tanan dito. So naglisod siya. So giingnan nako siya, ang pinakadali ani dinha sa inyong grocery sa sulod, palit kag itlog, paminta ug asin, paghuman init na tubig nga mantika, imuha ng lutuon, scrambled egg na siya. Paghuman ning tan-aw siya sa ako ani, ingon siya nga, di magani ko kamao magpabukal og tubig, imuha na inoong kong palutuon og itlog. Okay, ningon ko sa iya ha. Okay, di lang ko ta mga suko, good. Wa man ko kibalo nga ingana ka grabe ang imuhang kuan. Kawad-on sa sulod sa kusina. Wa magiday kay nahibalan. So ringnan nako siya, nahala sige kanang mag-order lang taog rice. Amo ang ingnan sa abogado nga orderan ka og kanon kada meal nimo, kada kaon nimo dunay kanon. Ikaw nay bahala og tuyo-tuyo suka-suka dinha sa ilahang sudan.
Pagkahuman kausan, nanawag siya sa kuha na ako sa barge, gikan Cebu, Tabuk og Negros. Nawag siya. Ingon siya sa kuha. Inday Sara, kay dili man gud nimo mahibalaan nga gikan sa Netherlands ang nagatawag. Ang mugawas nga numero kay Pilipinas na unknown number nga Philippine number ang mugawas. So pagtubag na ako, ko hello. Ana siya, Inday Sara, imuha ning amahan. Ko, siya nakahinumdum pa baka na ako. Ko alangan, oy, amahan gud ka. Siya, basin mabulok ko din ha, di kalimtan ako nimo. Ingon ko sa iya nga, wala biya gyud mi nalimot nimo. Daghan kaayo sa ato ang mga kaigsuonang Pilipino ang gaampo nga mabalik gyud ka sa ato ang nasod. Pagkahuman, ingon ko sa iya ha, kay ang mahinumduman baya nato kay President Duterte kadtong iyahang presidency, di ba? Na fighter kaayo, kanang isog kaayo. Ang ako ang amahan baya karon 80 anyos na. So medyo hinay na gyud siya. Sakit na iyahang tuhod, sakit na iyang likod, sakit ng tanan. Kung unsay ginabati sa inyong lolo ug lola nga 90, 80 years old mo na iyahang ginabati. Mo to ingon ko sa iya ha. Ug do na kay nabati nga sakit sa ulo, sakit sa tiil, unsa man na, ingna ang imuhang doktor. Kay kada buntag siya gabisita sa imuha, kinahanglan nimo isulti sa imuhang doktor aron mahibaw siya kung unsang tests ang iyahang ipabuhat. Moto niyan siya, okay naman ko, sakit akong dughan. Moto niyan ako ngano, anak ko, ingna na dito, ang doktor ayaw ibaba na niya yung telepono, ingna na dito, sakit imong dughan, kay basin nag-heart attack ka. Yan siya, dili, sakit akong dughan, sakit akong kasing-kasing, kay nangawala ako ang mga girlfriend. Ingana ako ang amahan, no? Gob? Wala daw iyahang mga girlfriend. Yan ako, hey, ay kaguol. Ang imuhang duha ka girlfriend na dinha sa gawas sa detention unit, nagahulat nga makagawas ka. Gaaway pa manggani sila. Sige, gaaway. Basta lagi, kung makita ninyo ang group chat. Sa tinuod lang. Ana pagin siya sa ako, ana siya tong kausang, ana ako dito kay, ang unang niabot dito, si Executive Secretary Medialdea, kay kauban man niya sa airplane. Ang sunod nga niabot dito, ako. Ang sunod nga niabot, si Secretary Harry Roque, unya ang ikaupat nga niabot, si Senator Robin Padilla. Ang ikalima nga sunod niabot dito in 4 days, ang iyahang isa ka girlfriend. Ingon siya sa ako, kinsa may naa dinha sa gawas. Anak ko ay naa si Harry Roque, naa si Senator Robin, si Kuan, what's yung pangalan na to, ani? Si number 1, naa si number 1. Yan ako nga, naa dinha sa gawas. Siya, si number 2, naa dinha. Yan ako nga, padulong pa. Yan siya si number 3. Yan ako nga, kampanya pa man, basin pagkahuman sa eleksyon mo, bisita na to dinhi. Ingon siya sa ako, Ingon siya sa ako, taro nga baya na ilahang schedule ha, nga dili sila mag-abot o dili sila mag-away. Ikambyo-kambyo lang na silang adlaw. Mao na ang iyahang mga problema dito. Pagluto, ang iyahang girlfriend, ang paglaba sa iyang mga sanina, o ang paghinlo sa iyahang kwarto. So mao na ang mga kada adlaw na challenges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daghan kayo ang gaampo nga mauli siya. Kadtong nag-rally mi sa Manila, pag naog na ko sa stage, naay gamay kayo nga bata
ginaistorya ko niya mo to, niduol ko sa iya ha. Ingon siya, ibalik mo si Tatay Digong dito sa ating bayan. Maugyod ang bilin o kanang command anang ingana kagamay nga bata. Mga kaigsuunan, nami mubo nga video nga giandam para kaninyong tanan aron makit-an ninyo kung giunsa nila pagkawat si President Duterte dinhi sa atoang nasod. Naghangyo ang nasa likod, nga mulingkod kuno ang nasa tubangan, kay di nila makit-an. Di nila makit-an ang dagway ni Gob, kay nga ni baya. Lingkod mo. Sige lang, Gob. Ana, magyun na. Kay kanang small but wonderful. Diba? Lingkod lagi mo, kay nasuko itong nasa likod. Okay? Ubalik ko. Self-rated poverty in the Philippines